Pagsasayang lang ng oras itong hearing na pinatawag ni Amy Marcos dahil nasa Supreme Court na nga itong mga issues na tinatalakay nila dito. So ito ay maaring ang layunin lang dito na Amy Marcos ay para medyo pabanguhin ang kanyang mga pangalan sa mga DDS kasi medyo binabanatan din siya ng mga DDS eh. Sabi nga ni Panelo ay lokohin mo o bulahin mo ang lelong mo, parang ganun ang kanyang sinasabi dito kay Amy. Ngayon ay balikan natin ng kaunti. Ang argumento pa rin nila dito ay tungkol sa aresto, mali daw. Pero may kakampi pa sila dyan, yung attorney professor sa San Sebastian College, yung pinapakita ngayon ng manaka-naka. Ako ay panig doon sa ginawa ng gobyerno. Para sa akin ay tama yun, akin tingin doon. Kasi nga doon sa ating Republic Act 9851, kung tama aking pagkakatanda, meron doon provision, I think section 17, na sinasabing kapag iniimbestigahan ng isang Pilipino o foreigner dito sa Pilipinas, pag iniimbestigahan na may kaso doon sa ibang bansa o isang foreign entity ang nag-iimbestiga, ay pwede nating isurrender or i-extradite. Sa kaso ni Digo, ni dating Pangulong Duterte, ay pag-surrender ang pinili ng ating mga authorities. Yan, mga pinapakitang yan, saka yung kanilang mga bossing. Isinurrender siya. At kung sasabihin naman ni Cayetano dito, hinwalabag daw sa Constitution, ang ginamit nga dito yung Republic Act 9851, yun naman 2009 pa, hindi naman kinwestiyon yun. Hindi yun na-declare na labag sa Constitution yung batas na yun, kaya yun ang pinairal. At kung yun titingnan yung section 17 doon, wala doong sinasabi na isurrender mo, pero bago mo isurrender, wala sinasabi doon na bago isurrender ang isang Pilipinong may kaso o iniimbestigahan sa abroad, wala doong sinasabi na daanin muna sa court, dalhin sa court. Wala doong binanggit na regional trial court, wala man lang binanggit na municipal trial court, walang binanggit na court of appeals, walang binanggit na Supreme Court. So totally walang korteng binabanggit doon. Kaya ako ay naniniwala na tama ang ginawa ng gobyerno. At ako ay naniniwala rin na yan marahil lang malaki ang posibilidad na yan ang sasabihin ng Supreme Court. Walang nilabag na batas, walang nilabag na constitutional right sa pagpapairal ng mandamiento de arresto na inisyo nga ng ICC. I think airtight yung kasong iyon, matibay. At kung yung kanilang mga hinaing, ipumunta na lang sila doon sa ICC at doon sila mag-argumento. Pero kung pagbabasahin natin ay batas, ako ay naniniwalang tama ang ginawang pag-aresto. Mali daw dito sa Republic Act 9851, wala namang sinasabi dito na yung pagsusurrender kailangan pa ng court intervention. Walang binabanggit dito na korte ng Pilipinas. Wala sinasabi na dalhin muna yung akusado sa korte. Ito yung mismong batas natin, Republic Act 9851. Isinabatas ito noong 2009. So yung pinipilit ni na Cayetano na dapat dalhin sa court, walang binabanggit dito na korte. So dito pumapanig ako sa posisyon ng DOJ na pinamumunuan ni Secretary Boying Remulla. Yan, pumapanig tayo dyan.